May mga babae na hindi mapigilang mapatingin sa isang lalaki. Hindi dahil sa ganda ng kanyang damit, hindi rin palaging dahil sa itsura, kundi dahil sa kakaibang presensya na dala niya. Isang simpleng tingin, isang malalim na boses, o isang ngiting may kumpiyansa, at biglang may init na dumadaloy sa hangin. Lihim man o lantad, lahat ng babae ay may hinahanap na klase ng lalaki na hindi nila basta-basta kayang pigilan. At dito pumapasok ang masalimot pero kapanapanabik na mundo ng attraction. Ang tanong, anong klaseng lalaki ba ang hindi lang basta napapansin, kundi lubos na nag-iiwan ng bakas sa isip at damdamin ng isang babae? Sa video na ito, ilalahad natin ang 3 klase ng lalaki na gustong-gusto ng mga babae. Hindi ito haka-haka lamang, kundi nakaugat sa psychology, karanasan, at sinaunang prinsipyo ng Stoicism na hanggang ngayon ay nananatiling buhay at totoo. Ang 3 klase ng lalaking ito ay hindi lamang nagbibigay ng pansamantalang kilig, kundi ng mas malalim na epekto, isang kombinasyon ng respeto, pagnanasa, at paghanga na tumatagos sa subconscious ng isang babae. Una, ang lalaking may alpha presence. Ang unang klase ng lalaki ay ang may alpha presence. Kapag sinabing alpha, hindi ito tungkol sa pagiging pinakamacho o pinakamalakas sa grupo. Hindi rin ito tungkol sa pagiging pinakapogi. Ang alpha presence ay tungkol sa isang aura na hindi mo kayang balewalain. Kapag pumasok siya sa isang silid, parang biglang may nagbago sa enerhiya ng lugar. Hindi niya kailangang magsalita o mag-ingay. Sapat na ang kanyang tindig, ang paraan ng kanyang paghinga, at ang kumpiyansang dala ng kanyang mga mata. Isang halimbawa nito ay ang lalaki na hindi madaling mabahala. Kapag may problema, hindi siya takot na humarap. Habang ang iba ay natataranta, siya ay kalmado. At sa kanyang pagkakakalmado, mas lalo siyang nagiging kaakit-akit. Sa psychology ng attraction, ito ang tinatawag na dominance at security. Ang babae ay natural na naaakit sa isang lalaki na nagpaparamdam ng lakas at proteksyon, hindi sa pamamagitan ng yabang, kundi sa pamamagitan ng kontrol sa sarili. Si Marcus Aurelius, isa sa pinakatanyag na Stoic philosopher, ay nagsabi, "If it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it." Ang lalaking may alpha presence ay sumusunod dito. Hindi siya nagpapadala sa emosyon, hindi siya basta-basta nagpapaikot ng salita. Ang bawat kilos niya ay may bigat, at ang bawat desisyon niya ay may dahilan. Ang ganitong uri ng pag-uugali ang nagiging dahilan kung bakit ang babae ay hindi lang naaakit, kundi nadadala sa kanyang presensya. Hindi kailangan ng alpha male ng sobrang pagpapakitang gilas. Hindi niya kailangang magyabang ng pera, kotse, o katawan. Ang kanyang kalmadong kumpiyansa ang nagsisilbing magnet. Sa paraan ng kanyang pagtayo, sa kumpas ng kanyang kamay habang nagsasalita, at sa pananatili ng kanyang mata sa kausap, alam mong hindi siya ordinaryong lalaki. At dito nagsisimula ang kakaibang init na nararamdaman ng babae. Isang erotic tension na hindi niya kayang balewalain. Second, ang lalaking misteryoso. Kung ang alpha presence ay nagbibigay ng init at seguridad, ang misteryosong lalaki naman ang nagbibigay ng apoy ng kuryosidad. Isa sa mga pinakakaakit-akit na katangian para sa mga babae ay ang lalaking hindi agad nababasa. Ang misteryosong lalaki ay hindi open book. Hindi siya agad-agad nagbubukas ng lahat ng detalye tungkol sa kanyang buhay. At dahil dito, mas lalo siyang nagiging kawili-wili. Sa psychology, mystery is directly connected to desire. Ang hindi agad makuha ay mas pinagnanasaan.
Ang babaeng nakakasalamuha ng misteryosong lalaki ay parang nahuhulog sa isang laro ng palaisipan. Mas lalo siyang na-excite habang hindi pa niya lubos na nakikilala ang buong pagkatao ng lalaki. At habang mas tumatagal ang paghahanap ng sagot, mas lalo siyang naaakit. Hindi ibig sabihin na ang misteryosong lalaki ay malabo o hindi totoo. Sa kabaligtaran, siya ay tunay, pero marunong pumili kung ano ang dapat ipakita at kung ano ang dapat itago. Ang kanyang mga kilos at salita ay laging may sukat at hindi siya madaling mabasa ng kahit sino. Kapag tinanong, hindi siya agad nagsasalita ng lahat, kundi nagbibigay lamang ng sapat para lalong magtanong ang kausap. Si Seneca ay nagsabi, "He who has a why to live can bear almost anyhow." Ang lalaking misteryoso ay may malinaw na dahilan sa kanyang pamumuhay, ngunit hindi niya ito basta-basta isinisigaw sa mundo. Kapag naramdaman ito ng babae, lalo siyang nagiging curious. Ano ang dahilan kung bakit siya ganito? Ano ang mga sikreto sa likod ng kanyang mga mata? Ano pa ang hindi ko alam tungkol sa kanya? Ang ganitong uri ng tensyon ang siyang nagiging gasolina ng attraction. Kung ikukumpara, ang lalaking masyadong bukas agad ng kanyang lahat ay madalas nawawalan ng dating. Para bang wala nang matitira para tuklasin. Ngunit ang misteryosong lalaki ay parang nobela na hindi pa tapos basahin. Bawat kabanata ay may kasunod, bawat tanong ay may susunod na kasagutan. At habang tumatagal, mas lalong nagiging mahirap siyang iwasan. Ang ganitong uri ng erotisismo ay hindi lantaran, kundi unti-unting tumitindi habang mas nakikilala siya. Third, ang lalaking may layunin. Ang pangatlong klase ng lalaki at marahil ang pinakamahalaga sa lahat ay ang lalaking may layunin. Sa lahat ng katangian na gustong-gusto ng mga babae, ang pagkakaroon ng malinaw na direksyon sa buhay ang isa sa pinakamakapangyarihan. Ang lalaki na may layunin ay hindi basta-basta natatangay ng agos. Hindi siya nagigising sa umaga ng walang dahilan. Sa halip, siya ay nagigising dahil may misyon siyang kailangang tuparin. Ang ganitong uri ng lalaki ay hindi lang nabubuhay para mag-survive, kundi para magtagumpay. Para sa babae, napakalaking turn-on ng isang lalaking may passion, may pangarap, at may tapang para sundan ito. Hindi ito nangangahulugang wala na siyang oras para magmahal. Sa kabaligtaran, mas nagiging exciting siya dahil alam ng babae na siya ay may mas malalim na mundo. At ang pagnanais ng babae ay hindi lamang maging kasama siya, kundi maging bahagi rin ng mundong iyon. Si Epictetus ay nagsabi, "First say to yourself what you would be, and then do what you have to do." Ang lalaking may layunin ay malinaw kung sino siya at kung ano ang nais niyang makamit. Hindi siya madaling mailigaw ng opinyon ng iba at hindi siya umaasa sa validation para malaman ang kanyang halaga. Kapag nakikita ito ng babae, lalo siyang naaakit. Hindi dahil sa material na bagay, kundi dahil sa kakayahan ng lalaking ito na dalhin ang sarili at ang mga tao sa paligid niya tungo sa mas mataas na antas ng buhay. Sa psychology, attraction to purpose is primal. Ang babae ay instinctively naaakit sa lalaking may direksyon dahil ito ay tanda ng katatagan, kakayahan at hinaharap. Kapag may layunin ng isang lalaki, hindi lamang siya nagiging mas kaakit-akit, kundi mas nagiging mahalaga rin ang kanyang presensya sa mata ng babae. Sa simpleng salita, ang kanyang pagkakaroon ng misyon ay nagiging erotic sa mata ng babae. Isang kakaibang halong paghanga at pagnanasa. Tatlong klase ng lalaki ang tunay na gustong-gusto ng babae. Una, ang lalaking may alpha presence. Isang tahimik,
ngunit malakas na presensya na nagdadala ng init at seguridad. Ikalawa, ang lalaking misteryoso, isang palaisipan na hindi agad nasusolusyunan, ngunit lalong hinahangad. At ikatlo, ang lalaking may layunin, isang uri ng lalaki na nabubuhay hindi lamang para sa ngayon, kundi para sa mas mataas na misyon na nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa. Kung mapapansin mo, ang tatlong klaseng ito ay hindi lamang nakaugat sa attraction. Nakaugat ito sa mga prinsipyo ng Stoicism, kontrol sa sarili, karunungan sa pagpili, at malinaw na direksyon sa buhay. Ang lalaking sumusunod sa mga prinsipyong ito ay hindi kailanman kailangang maghabol ng babae. Dahil sa halip na siya ang humabol, ang babae mismo ang kusa na lalapit. Kaya't ngayon, itanong mo sa iyong sarili, anong klase ng lalaki ka? At anong klase ng lalaki ang nais mong maging bukas? Tandaan, hindi sapat ang panlabas na anyo para manatiling kaakit-akit. Ang tunay na karisma ay nagsisimula sa loob, sa disiplina, sa kumpiyansa, at sa layunin. At kapag natutunan mong i-master ang mga ito, hindi lang babae ang maaakit sa iyo, kundi pati na rin ang mismong kapalaran. Kung gusto mong matuto pa ng mas malalim na Stoic insights tungkol sa attraction, masculinity, at self-mastery, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at i-share sa mga kaibigan mo. Tandaan, ang babae hindi mo kailangang habulin. Kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mo, sila mismo ang lalapit.